Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Rhea mula sa Makati City. May kukwento lang akong karanasan na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Nagsimula ang lahat nung kasagsagan ng pandemya. Lahat tayo ay stuck sa bahay. Walang ibang magawa kundi ang mag-scroll sa social media, maglaro ng online games o di kaya ay makipagkilala sa mga tao sa internet. Doon ko siya nakilala, si Aiden. Ang perpekto niya para sa akin nun. Alam mo yung tipong pag nakita mo lang yung profile pic, parang gusto mo na siya agad i-message? Ganun po siya kagwapo. Pero hindi lang yon. Kasi habang tumatagal kaming nagkakausap, napagtanto ko na hindi lang pala muka yung panalo sa kanya. Matalino, mabait at masarap siya kausap. Jackpot ba? Madalas kami nung mag-video call, umaga man o gabi. Hindi na nga uso yung text sa amin kasi ang gusto namin ay yung kita yung isa't isa. Minsan pa nga, kasama ko siyang matulog sa call. Yun bang naka-on lang yung camera kahit na nakatulog na kami. Tapos, kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, andoon pa rin siya, tulog na tulog, mahimbing. Nakakaaliw din minsan kasi nafe-feel mong parang magkasama lang talaga kayo kahit magkalayo. Pero habang tumatagal, may mga napapansin akong kakaiba. Kapag madaling araw, nagigising ako nang wala sa oras. At sa tuwing magigising ako, lagi kong nakikitang may kakaibang nangyayari sa kanya. Akala ko nga nung una, guni-guni ko lang o baka dahil groggy pa ako. Pero paulit-ulit na siya nangyayari kaya hindi pwedeng hindi ko pansinin. Minsan, nagigising ako na atitig lang siya sa camera. Walang emosyon. Parang blankong papel yung mukha niya pero diretso yung mga mata sa akin. Hindi ito umiikot, lumilungon o kumukurap. Tapos bigla na lang siyang ngingiti. Yung hindi mo alam kung totoo ba o pilit lang. Pero siguradong hindi mo gugustuhin makita this oras ng gabi kahit gaano pa kagwapo yung nasa kabilang linya. May mga pagkakataon din na nakikita ko siyang dumadaan sa likod ng kamera na para bang may hinahanap. Minsan naman, tititig sa kawalan. Parang may kinakausap na hindi ko nakikita. Pero kahit ganoon, hindi ko siya kinumpronta. Baka kasi nagsisleepwalk lang siya o baka may weird siyang sleeping habits. Ayoko namang maging assuming. Lalo ayaw kong mapahiya siya kung sakaling normal lang pala sa kanya yon. Kaya pinili ko nung manahimik. Hanggang sa dumating yung gabi na nagbago ang lahat. Tanda ko mga 3:00 ng madaling araw. Magkasama kaming natulog sa video call gaya ng nakasanayan. Tahimik ang buong paligid. Tanging mahinang ugong na electric fan lang yung nadidinig ko. Pero nagising ako nang hindi alam kung bakit. Alam niyo yung pakiramdam na parang may tumatawag ng atensyon mo. Pagdilat ko ng mata, nakita ko siyang nakaupo sa kama niya, pero iba na yung ayos. Nakatungo yung ulo niya at dahan-dahang inuumpog sa pader. 1, 2, 3 beses. Habang tumatagal, bumibilis at lumalakas yung pag-umpog niya sa pader. Parang hindi na normal. Rinig na rinig ko yung tunog ng ulo niya na sumasalpok. Hindi ko ma-explain yung kilabot na bumalot sa katawan ko. Hindi na kasi yun simpleng sleepwalking lang. May mali na sa kanya. Tinawag ko siya ng mahina sa una pero hindi niya ako pinansin. Hindi siya tumigil nun. Kaya nagsimula na akong sumigaw ng, "Aiden, tama na." Tumigil siya sa pag-umpog ng ulo sa pader. Dahan-dahang tumayo at unti-unting lumingon sa kamera. Doon, nakita ko yung ngiti niya. Hindi yun yung ngiting kinagiliwan ko. Hindi yun yung ngiting nagpatibok ng puso ko. Yung parabang malademonyo. Yung mga mata niya nanlilisik na parang hindi siya. Masyadong malawak yung pagkaangiti niya na parang pilit pero may halong tuwa. Hindi yung masayang tuwa, kundi yung nakakatakot na parang may masamang balak. Feeling ko nga kahit nasa video call lang kami nun, may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nanigas ako sa kinauupuan. Hindi ako makagalaw.
nang bigla na lang siyang tumawa. Hindi ko marinig yung tawa niya pero kitang-kita ko yung galaw ng bibig niya. Tahimik lang yung kwarto pero yung tunog ng tawa niya yung para bang umaalingaw-ngaw sa utak ko. Para na nga ako mababaliw nun. Tapos bigla siyang tumakbo papunta sa banyo. Parang may hinahabol siya o may tinatakasan. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung nakita ko o yung iniisip ko kung anong nangyayari sa kabilang side ng screen. Nataranta ako kaya tinawag ko siya ulit. Pero bago pa ako makareact ng maayos, may narinig akong kaluskos mula sa kaliwang bahagi ng screen. At doon ko siya nakita. Si Aiden pero hindi galing sa banyo. Galing siya sa kaliwa papunta sa kama niya. Mukhang bagong gising at iba yung suot. Hawak-hawak pa niya yung phone niya at halatang kaka-disconnect lang sa charger. Nanlaki yung mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita. Napatingin ako sa screen at doon ko na-realize na wala na yung Aiden na tumakbo papuntang banyo. Wala na yung ngumiti ng demonyo. Ang natira lang ay si Aiden na kaharap ko ngayon. Clueless sa lahat ng nangyari. Kinabahan ako pero sinubukan kong maging kalmado. Tinawag ko siya at nang sumagot, tinanong ko kung okay lang ba siya, kung may nararamdaman ba siyang kakaiba. Nagulat pa siya sa tanong ko at sinabi niyang bagong gising lang siya. Hindi ko na napigilang tanungin kung may kapatid ba siyang kamukha niya. Tahimik siya sandali tapos bumuntong hininga at sumagot. Meron daw. May kambal daw siya pero matagal nang patay. Parang tumigil yung mundo ko nang marinig yun. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noong mga oras na yon. Yung mga weird na nangyari sa video call namin, yun ba yung kambal niya? Nang matapos kong ikwento kay Aiden lahat ng mga nasaksihan ko, tumahimik lang siya sa kabilang linya. Ramdam ko yung bigat ng paghinga niya, yung para bang nag-iipon siya ng lakas ng loob. Si Aki nga daw yon, yung kambal niya. Nanlamig yung paligid ko nang marinig yung pangalan. Totoo daw na minsan nagpaparamdam daw yung kambal niya. Hindi raw niya nakikita si Aki pero nararamdaman niya yung presensya nito minsan. Nagsimula siyang magkwento ng mga karanasan niya kay Aki. Madalas daw siyang magising biglaan. Sa kalagitnaan ng gabi, ramdam yung bigat ng dibdib na parang may nakaupo sa kanya. Minsan, pag tumitingin siya sa salamin, makikita niyang may aninong dumadaan sa likuran niya. Pero paglingon, wala namang ibang tao. Pinakakinilabutan daw siya ay nung isang beses na tumutugtog siya ng gitara. Tapos bigla na lang tumunog yung isang string nang hindi naman niya pinipitik. Yun daw yung paboritong tugtugin ni Aki nung bata pa sila. Minsan, habang natutulog daw siya, nadidinig niya yung boses ni Aki na pabulong na tinatawag yung pangalan niya. Pero pagdilat, wala naman siyang makikita. Ang pinakamatindi daw ay nung isang gabi, naramdaman niyang may humahawak sa paa niya. Malamig at mahigpit. Yung parang gusto siyang hilain pababa ng kama. Pero wala siyang makita kahit na sinong nandoon. Akala niya lahat ng yon ay bunga lang ng stress o pagod. Pero nung sinabi ko sa kanya na nakita ko si Aki sa video call namin, as in kitang kita ko, doon niya na-realize na totoo nga ang lahat ng kinatatakutan niya. Nagulat daw siya kasi kahit anong paramdam ni Aki sa kanya hindi naman niya kailanman nasilayan yung itsura nito mula nung namatay ito. Ako pa lang yung apagsabi sa kanya na nagparamdam at nagpakita si Aki. Hindi ko alam ang ibig sabihin noong mga panahon na yon. Kung bakit sa akin nagpakita yung kambal niya. Ang sabi ng mga friends ko, baka bukas daw yung third eye ko, kaya nakita ko siya. Simula nung gabing yon, hindi na ako mapakali. Kahit gusto ko pang makausap si Aiden, hindi ko na kayang makapag-video call ulit. Bawat beses na sumasagi sa isip ko yung mga nakita ko, nanlalamig ang buong katawan ko. Hindi ko na nagawang itanong pa kung alam ba ng pamilya niya yung pagpaparamdam ng kambal niya. Hanggang sa ngayon, hindi ko alam kung ano yung totoo. Baka naman na malikmata lang ako o puyat lang ako nun.
Hindi ko alam. Pero sigurado ako na may mga bagay na hindi madaling paniwalaan at agad ipaliwanag. Nung humupa yung lockdown, nakarating ako sa bahay ni na Aiden. Nakita ko doon yung mga pictures ni Aki. Kamukhang kamukha niya yung BF ko. Tapos, dumadalaw din kami sa puntod niya. Simula naman din nun, hindi na nagparamdam at nagpakita sa akin yung kambal niya. Hanggang ngayon ay kami pa rin ni Aiden at going strong. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Lagi akong nag-aabang ng inyong stories. More power sa inyong channel. Magandang araw po, Sir Bob. Ako si Kevin, taga Navotas. Itong kwento ay tungkol sa naging isang karanasan ko. Ang akala ko noon, pag-ibig lang yung haharapin ko. Pero mali ako. 35 years old na ako ngayon, Sir Bob. At ni minsan, hindi pa ako nagkaroon ng seryosong relasyon. Ewan ko ba, parang laging mali yung timing o kaya hindi tugma yung nararamdaman ko. Kaya noong nauso yung mga dating app, ang sabi ko sa sarili bakit hindi ko subukan? Wala namang mawawala. Isa pa, tumatanda na rin ako. Doon ko nakilala si Rose. 25 siya noon at nakatira sa maliit na baryo sa Aklan. Magaan siya kausap, maganda sa picture, at higit sa lahat, parang sincere. Sa madaling sabi, nagkapalagayan kami ng loob, sir. Chat, video call, araw-araw gabi-gabi. Halos alam na nga niya yung buong buhay ko. Marami na rin siyang naikwento tungkol sa buhay niya. Yung pakiramdam na parang ang tagal na naming magkasama kahit 2 taon pa lang kami sa online dating o magkarelasyon online. Kaya noong nakaipon ako, hindi ako nagdalawang isip. Bumili agad ako ng plane ticket at naghanda ng pera papunta sa lugar niya. Excited ako noon syempre. Sa wakas kasi, makikita ko na siya. Makakasama na. Ang hindi ko alam na yung excitement ko na yon, mauuwi pala sa pinakakinatatakutan ko. Pagdating ko doon, sinalubong niya ako sa terminal. Mas maganda siya sa personal. Nangungusap yung mga mata niya. Dinala niya ako sa kanilang baryo dun sa bahay nila ng mga magulang niya. Luma na yung bahay. Gawa sa kahoy at nipa na nasa dulo ng madilim na kalsada. Wala sila masyadong kapitbahay. Tahimik yung lugar, pero alam mo yung tahimik na hindi nakakagaan ng loob. Magiliw yung pamilya niya. Pinakilala niya ako sa nanay at tatay niya na parang matagal na rin akong parte ng buhay nila. Pero kahit gaano sila kabait, may nararamdaman ako noon na hindi ko maipaliwanag. Nakaramdam ako ng kilabot at pagtaas ng balahibo sa batok kahit na hindi naman malamig yung paligid. Kinagabihan, doon ako natulog sa kwarto ni Rose. Masaya ako kasi kasama ko siya. Pero bago kami matulog, may sinabi siyang nagpatayo ng mga balahibo ko. Ang sabi niya, pag naiihi daw ako mamaya, tiisin ko na lang. Huwag daw akong lalabas ng kwarto kahit anong mangyari. Delikado na raw kasi sa labas pag ganitong oras. Nagtaka naman ako kaya tinanong ko kung bakit. Basta raw magtiwala lang ako sa kanya. May mga bagay daw kasi sa lugar nila na hindi ko maiintindihan. Hindi ko na siya kinulit noon, Sir Bob. Sanay din naman ako sa mga pamahiin. Ang sabi ko, baka ganoon lang talaga sa lugar nila. Pero nung patulog na ako, doon ko na naramdaman yung kakaiba. Nagsimula yun sa may hinang kaluskos sa labas ng bintana. Akala ko pusa lang o kung anong hayop. Pero habang tumatagal, lumalakas yung pagkaluskos. Tapos, minarinig din akong naglalakad sa paligid ng bahay. Mabigat yung yabag, hindi tulad sa maliliit na hayop. May kasama pa yung may hinang ungol. Hindi normal yung ungol na yon. Hindi parang ungol ng tao o ng hayop. Yung parang pinaghalong huni at iyak na hindi ko ma-explain.
Pinilit kong ipikit yung mga mata ko pero hindi ko na kaya. Ginising ko si Rose at tinanong kung nadidinig ba niya yung mga yon. Ang sabi niya lang ay huwag kong pansinin at matulog na ako. Pero paano ko naman magagawa yon, sir, kung halos gumapang na sa balat ko yung takot? Hindi na ako nakatiis. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Saka ko lang nakita yung pinagmulan ng mga tunog. May mga anino sa labas. 3 o 4 siguro. Hindi ko masyadong maaninag. Pero kitang-kita ko yung mga mata nila na namumula. Yung katawan nila parang hindi sa tao. Mahaba yung braso. Tapos yung mga daliri ay parang sa kuko ng mga manananggal sa pelikula. Hindi sila gumagalaw ng mabilis. Pero ramdam mo na may hinahanap sila. Bumalik ako sa higaan nang nanginginig. Hindi ko na alam kung paano iipitin yung ihi ko. Pero sa sobrang takot, parang nawala na rin yung pakiramdam na kailangan kong umihi. Pagka-umaga, doon ko kinumpronta si Rose. Tinanong ko kung anong meron sa lugar nila at kung ano yung nakita ko kagabi. Matagal siya bago sumagot, Sir Bob. Tapos, lumapit siya sa akin at hinawakan yung mga kamay ko. Sinabi niyang may mga aswang pa rin daw sa baryo nila at hindi pa umaalis. Kapag may dumadayo raw na hindi taga roon, lalo silang nagiging aktibo. Malakas daw ang amoy ng dugo ng dayo para sa kanila. Kaya kahit anong mangyari, huwag daw akong lalabas kapag gabi. Nangilabot talaga ako noon, sir. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako at tatakbo na pa uwi. Pero yung nakita ko nung gabing yon, hindi basta guni-guni lang. Tumagal pa ako ng ilang araw sa bahay nila. Pero gabi-gabi, ganun yung nangyayari. Mas lumalakas yung mga kaluskos. Mas dumadami yung mga aninong umiikot sa bahay. Minsan nga, sir, naramdaman ko na parang may dumidila sa bintana namin. Nadidinig ko yung mga malalalim na paghinga mula sa labas. Hindi ako makatulog nun. Hindi makakain ng maayos. Ang tanging iniisip ko lang kung paano makakaalis ang buhay sa lugar na yon. Noong 5 araw ko doon na ako halos mabaliw sa takot. Hindi ko na alam kung gising pa ba ako o panaginip na lang ang lahat. Ang bagal ng takbo ng oras. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pagdilat ko, madilim pa rin yung paligid. Tahimik yung kwarto, pero sa labas, ibang kwento na. Nadidinig ko na naman yung mga kaluskos, pero nung mga oras na yon, parang mas malapit na. Hindi na siya yung parang naglalakad sa paligid ng bahay. Para na siyang mismong nasa pader ng kwarto namin. Yung tunog ng mga kuko, dinig ko na kinakamot yung kahoy na dingding. Paulit-ulit. Parang gusto nilang sirain yung bahay para makapasok. Pinili kong huminga ng dahan-dahan. Pero kahit paghinga, nadidinig ko na parang sumasabay sila. Yun bang alam nilang gising ako? Doon na nagsimulang gumalaw yung mga anino. Nakita ko mula sa ilalim ng pintuan. May konting liwanag na pumapasok sa siwang ng pinto. Kaya kita ko yung mga paa nila. Mahaba, payat na parang tuyong kahoy. Tapos yung mga kuko, matatalim na parang hindi normal. Pero hindi yun yung pinaka nakakatakot, sir. Yung mga boses nila, doon ako halos hindi na makagalaw. Nung una, mahina lang. Parang hangin na dumaan sa tenga ko na ang sabi lalabas ka rin. Napakapit ako sa kumot. Pinisil ko yung sarili para masiguradong gising talaga ako. Imbis na mawala yung boses, mas lalo pa itong lumakas. Hindi lang sa iisang direksyon galing yon. Parang mula sa lahat ng sulok ng kwarto, sa kisame, sa ilalim ng kama, sa labas ng bintana. Parang binabalot na ako ng mga boses nila. Lalabas ka rin. Lalabas ka rin. Yung tunog ng boses nila, Sir Bob, parang galing sa ilalim ng lupa na pinaghalong huni ng uwak at bulong ng matanda na halos wala ng boses. Yung garalgal na paos. Pumikit na lang ako. Pilit kong iniisip na baka iniisip ko lang ang lahat ng yon. Pero habang nakapikit,
Ramdam ko yung malamig na hangin na dumaan sa pisngi ko. Hindi lang yun basta hangin. Yung para bang may huminga sa mismong tabi ko. Mabigat yung paghinga. Malamig nung una pero painit ng painit yung hininga. Nanlalamig yung katawan ko nun. Napamulat na ako. Doon ko nakita mula sa gilid ng kama, may nakasilip sa akin mula sa siwang ng pinto. Mata lang yung nakita ko, Sir Bob. Dalawang pulang mata na parang nagliliyab mula sa dilim. Hindi siya gumagalaw pero alam kong naatitig siya sa direksyon ko. Yung tingin niya, yung para bang tinatakot niya ako. Tumagilid ako at pilit na ginising si Rose pero parang wala siyang nadidinig. Ang bigat ng katawan niya, yung parang may humihila sa kanya pababa ng kama. Tinatawag ko siya at nanginginig na nga yung boses ko pero hindi siya kumikilos. Parang sobrang lalim ng tulog ni Rose. Habang ganun siya, yung mga boses naman sa labas mas lalong lumalakas. Lalabas ka rin. Lalabas ka rin. Pinagpapawisan na ako nun kahit malamig yung gabi. Pinilit kong wag lumingon ulit sa pinto pero parang hinihila ako ng presensya mula sa labas. Yung mga kaluskos, hindi na lang sa labas ng bahay. Gumagapang na sila sa bubong. Yung kahoy na kisame, dinig ko na umuugong sa bigat ng kung anumang nasa taas. Nang may biglang bumagsak sa labas ng kwarto namin, yung parabang katawan ng tao yung binato sa sahig. Hindi ko na alam yung gagawin ko nun. Gusto ko nang sumigaw at tumakbo palabas. Pero naalala ko yung sabi ni Rose na wag akong lalabas kahit anong mangyari. Naisip ko tuloy, paano kung hindi lang yung naghihintay sa labas? Papaano kung nasa loob na rin siya? Nagtalukbong na lang ako ng kumot. Pero kahit balot na yung buong katawan ko, ramdam ko pa rin yung lamig ng presensya sa paligid. Yung parang may naglalakad sa gilid ng kama namin. Mabigat yung yabag at mabagal. Matapos siguro ng ilang segundo yon, tumigil ito sa tapat mismo kung saan ako nakahiga. Narinig ko ulit yung boses, pero mas malapit na. Lalabas ka rin. Doon ko naramdaman, Sir Bob, yung parang may kamay na dahan-dahang humahawak sa paa ko mula sa ilalim ng kumot. Mabigat yung pagkakahawak niya, malamig at matalim yung dulo ng mga daliri. Parang kinakaladkad ako pababa ng kama. Hindi ko na alam kung paano ako nakawala nun. Siguro dahil sa takot, bigla akong nakabangon at yumakap kay Rose. Pero nung mahawakan ko siya, doon ko lang napansin. Ang lamig ng balat niya nun. Hindi pangkaraniwan yung lamig, tapos hindi siya gumagalaw. Ewan ko, pero parang sa bangkay. Napatingin ako sa mukha niya. Nakadilat yung mga mata niya, pero wala na yung itim. Purong puti lang. Tapos yung bibig niya, bumubulong din sa akin. Lalabas ka rin. Hindi ko alam kung paano ko nalambasan yung gabing yon. Hindi ko maalala kung natulog ba ako o nahimatay na lang sa takot. Pero pagdilat ko, maliwanag na. Wala na yung mga anino. Wala na yung mga boses. Pero ramdam ko pa rin sila sa kalamnan ko. Hanggang sa umalis na ako sa baryong yon, ramdam ko pa rin sila. Magpasa hanggang ngayon, tuwing sasapit ang gabi, lalo na pag mag-isa ako, naiisip ko pa rin na may mahinang boses na bumubulong sa tenga ko at ang sabi, lalabas ka rin. Hindi naman na tumutol si Rose nung sinabi kong aalis na ako doon sa baryo nila. Parang alam din niya na hindi ko kakayanin. Pagdating ko sa terminal, hindi na ako lumingon pa. Alam ko na hindi na ako babalik doon. Tumigil na rin yung mga chats at video calls namin ni Rose. Para bang natigil yung connection namin the moment na umalis ako sa baryo nila. Naintindihan din siguro niya yung pakiramdam ko. Kaya tulad ko, hindi na rin siya nagparamdam sa akin. Hello, Sir Bob.
Ako po si Gerald, taga Mandaluyong City. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasang sobra kong kinatakot at hindi ko makakalimutan. Sa buhay ng mga katulad kong laging abala, minsan lang kumakahanap ng pagkakataon na maipag-usap sa ibang tao. At honestly, online dating ang naging solusyon ko para magkaroon ng kausap. Sa mga dating apps, nagkaroon ako ng chance na makilala si Jessa, isang babae na para sa akin ay naging special. Para kami nagkaroon ng koneksyon agad. Unang pag-uusap pa lang namin, nagkaroon na kami ng bonding. Parehas din kami nag-i-stay sa condo. Alam ko, parang wala lang, di ba? Pero sa mga panahon na busy sa trabaho at wala ka ng time na maipag-socialize, iba rin yung makakahanap ka ng taong makikinig sa'yo. May ibang pakiramdam kasi kay Jessa. Iba siya sa mga nakilala kong babae online. Umabot pa nga sa puntong hindi ko na kayang iwasan yung nararamdaman ko sa kanya. Para asing siya na yung hinahanap ko. Hindi lang siya maganda. May malalim na kwento sa likod ng pagkatao niya. Alam mo yung feeling na parang kaya mong mahalin siya kahit ano pang malalalim na problema ang nandoon. At yun nga, nagkakilala kami online. Hindi kami madalas magkita dahil magkaiba ang oras ng aming trabaho. Pero okay lang sa amin yon. Kaya naman palaging may oras na maipag-usap via video call. Masaya ako kasi parang nabibigyan ko siya ng konting saya sa mga sandaling yon. Pero habang lumalalim yung relasyon namin, na-realize ko na may mas malalim palang dahilan kung bakit sobrang thankful niya sa akin. Nalaman ko na meron pala siyang depression. Pumait na daw yung buhay niya nang mawala yung mga magulang niya ng sabay. Imagine, pareho kaming may property at kahit papaano may savings. Pero parang wala na siyang dahilan na magsaya pa. Ako naman, hindi ko siya iniwan nun. Kasi ako lang yata yung parang nagsisilbing liwanag sa madilim niyang mundo. Dumating ang mga araw na sobrang labo na ng mundo niya. Ang sabi niya ay lagi daw siyang malungkot. Hindi na niya kayang maging masaya pa. Sa totoo lang, sinubukan kong maging nandiyan palagi sa kanya. Bawat gabi o pag may pagkakataon, nag-uusap talaga kami. Kapag may panahon siya, sinisigurado ko na nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may mga gabi talaga na hindi ko maintindihan. Pag minsan kasi, nakikita ko lang siya sa video call na nakaupo sa isang sulok ng kwarto niya. Umiiyak at parang may tinatagong sakit. Hindi lang niya sinasabi sa akin ang buo. Marami na siyang sinabi na hindi ko kayang baliwalain. Gaya ng pagsasabi niya na gusto na raw niyang sumunod sa mga magulang niya. Na gusto na niyang magpatiwakal para muli silang makasama. Ipinagpapasalamat ko pa rin yung bawat chance na tinulungan ko siyang magpatuloy sa buhay. Pero hindi ko akalain na darating ang isang araw na ganito na lang ang mangyayari. Nag-uusap kami isang gabi habang naka-online meeting sa work. Sobrang saya ko noon kasi kahit malayo kami, gumagawa kami ng paraan para magkausap. Pero hindi ko nakita kung anong mga mangyayari sa mga sumunod. Habang nasa meeting ako, nadidinig ko yung background noise sa video call namin ni Jessa. Pero hindi ko tinutukan ng camera. Kasi sa totoo lang, normal lang sa aming dalawa na hindi palaging magkasama ng buo. Alam ko na umiiyak siya. Pero hindi ko alam kung anong nangyayari. Kalahati kasi ng atensyon ko ay nasa meeting. Minsan kasi, hindi ko na siya masyadong tinatanong tungkol sa nararamdaman niya. Kasi alam ko may mga araw na ayaw niyang magsalita. Pero hindi ko alam kung bakit ako parang biglang nag-aalala ng sobra. Yung parang may kakaibang pakiramdam. May mali. May kung anong hindi ko kayang ipaliwanag. At pakiramdam ko, hindi ko siya kayang pabayaan. Yung mga ingay na nadidinig ko sa call, may kasamang paghikbi at malalim na buntong hininga. Pero hindi ko pa rin siya tinanong kasi alam ko na kung magsimula siyang magkwento, baka magkasunod-sunod na yung mga sasabihin niya at hindi ko kayanin. May mga pagkakataon kasi na ganito siya. Ayaw magsalita, pero hindi ko siya matutulungan kung hindi ko siya papansinin. Kung hindi ko siya bibigyan ng konting oras na maapagpaliwanag, baka lalo siyang malugmok.
Pero habang tumatagal nga, iba na yung nararamdaman ko. Tumindi yung alalahanin ko. Kahit kasi minsan may video call kami, hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Hindi ko rin naman kayang itigil yung work ko, yung online meeting na ongoing at mga email na kailangan sagutin. Nang bigla siya nag-mute, naramdaman ko agad yung bigat. Alam ko kasing hindi siya mag-mute ng walang dahilan. Nang may biglang dumaan na malamig na hangin sa kwarto ko kahit sarado naman yung mga bintana, kinabahan ako sa di malamang dahilan. Maya-maya, may narinig akong kakaibang ingay. Hindi ko agad ma-figure out kung ano yon, pero parang mabigat na bagay na nahulog o kaya parang may kinakalabit na parte na gamit sa loob ng kwarto niya. Tumingin ako sa screen. Nag-zoom in sa webcam ko. May kasamang kaluskos at ang sumunod na ingay, yung parang malalakas na mga hininga. Lalo akong kinabahan. Ramdam ko kasi na may mangyayaring hindi maganda. Habang patuloy ang ingay, napansin ko na lang na medyo matagal na siyang hindi nagsasalita. Nakamute siya, so hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ingay. Kung sa kanya ba, sa online meeting o sa kwarto ko. Patuloy kong tinatawag yung pangalan ni Jessa, pero hindi siya sumasagot. Since nakamute nga siya, hindi ko siya marinig. Halo-halo na yung mga isipin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Nang biglang nagdilim yung screen, may nakita akong figura. Napatayo ako mula sa desk at nakaramdam ng kaba. Tapos mabilis ako nagbukas ng video call. Nang makita ko siya, nagtaka ako. Nakamute pa rin siya, pero kita kong lumuluha siya, nanginginig at may kung anong gustong gawin. Hindi ko siya makausap. Hindi siya nagre-respond sa mga chats ko. Kakaibang takot at pagkabahala ang naramdaman ko. Napansin ko na lang na yung isa niyang kamay ay nakatago sa ilalim ng video frame. Nakaharap siya sa camera. Kahit ilang beses ko siyang kausapin, hindi niya ako pinapansin. Hindi ko rin siya marinig. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Masakit makita yung mga sumunod na nangyari. Nagpatuloy ang video call. Hanggang sa nakita ko na lang siya na hawak ang isang kutsilyo at ginilitan ang sarili sa leeg. Nashock talaga ako sa nakitang yon. Nang bigla na lang nag-end yung video call. Nawala siya. Hindi ko na siya makontak. Hindi ko matawagan. Hindi siya sumasagot. Hindi na rin siya nagsisin sa mga messages ko. Pairamdam ko nun, huli na ang lahat. Matapos ang gabing yon, wala na akong narinig mula sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya pupuntahan dahil hindi naman niya sinabi yung address kung nasaan yung kondo niya. Ang tanging naiwan sa akin ay ang tanong kung bakit nangyari sa kanya yon. Hindi ko mahanapan ng sagot. Alam ko na depressed siya, pero hindi yon sapat. Sana lang kung mas marami pa yung oras na pag-uusap at pagkakakilala namin, ay baka mas natulungan ko pa siya at napuntahan. Pero parang hanggang doon na lang. Sinisi ko talaga yung sarili ko that time. Hindi lang siguro ito kwento ng pag-ibig. Hindi lang kwento ng online relationship. Kwento rin ito ng mga taong may dinadala at dinaramdam. Nangyari to taong 2020 to 2021, kasagsagan ng pandemic at lockdown. Mga panahong limitado ang pagkikita ninyo. Noong mga panahon na yon, hindi pa kasi pwede ang magpapunta sa kondo. May restrictions kasi. Alam niya kung saan ako nakatira. Pero siya, never niyang sinabi kung saan yung kondo niya. Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang tsaka na pag okay na ang lahat.